Paul, may mensahe muna sa Suns. Sino ang jackpot? Bucks o Giannis? Westbrook, nag-react balik sa starting five. Ngunit bago ang lahat, kung gusto niyo ng matibay na basketball shoes, Curry 10 mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high-quality shoes. Si Giannis Antetokounmpo ay committed na sa kanyang long-term future sa koponan na Milwaukee Bucks. Noong nakaraang off-season, gumawa ang Milwaukee Bucks ng isang trade para kay Damian Lillard matapos ang dalawang sunod-sunod na taon ng pagkabigo sa playoffs. Si Giannis Antetokounmpo ay may totoong superstar level na kasama na ngayon at marami ang naniniwala na nasa pwesto na ang Bucks ngayon para manalo o makipag-compete sa kampyonato. Noong summer, maraming spekulasyon kung mananatili ba si Antetokounmpo sa franchise ng pangmatagalan bago ang trade kay Lillard. At kamakailan, nakuha natin ang sagot. Inihayag ng NBA insider na si Adrian Wojnarowski ng ESPN na pumirma na umano si Antetokounmpo ng 3-year contract extension na nagkakahalagang humigit kumulang $186 million kasama ang Milwaukee Bucks. Talagang makabuluhan ang desisyon ng player na si Antetokounmpo na mag-commit sa Milwaukee Bucks ng pangmatagalan. Kilala siya bilang isa sa mga pinakatapat na mga superstars sa NBA at madalas niyang ipahayag ang kanyang pagnanais na manatili sa Milwaukee sa kanyang buong career. Siyempre, si Antetokounmpo rin ay isang competitor at nais na patuloy na manalo sa pinakamataas na antas. Binigyan na siya ng kanyang koponan ng pagkakataon na makamit ito sa pamamagitan ng trade para kay Lillard. Siyempre, ang talento base sa mga teorya ay hindi laging nangangahulugang magtatagumpay ang isang koponan sa pagkakampyonato. Ang Bucks ay tiyak na kailangang bumuo ng isang magandang samahan sa kanilang koponan. Gayunpaman, sa teorya at opinyon ng mga tao, maaari nating sabihin na si Antetokounmpo at si Lillard ay perpektong magkakasundo pagdating sa kanilang mga kakayahan. Talagang nakaka-exciting nan kung sila ni Lillard ay magwawagi ng kampyonato kasama ang Bucks. At ang talentong nakikita natin sa koponan ay tiyak na nagpapahiwatig na ito'y isang posibilidad. Si kabilang banda naman mga kaibigan, si Russell Westbrook ay labis na na-excite na magsimula kasama si Terrence Mann. Inanunsyo ni LA Clippers head coach Ty Lue noong unang bahagi ng linggo na ang kanyang starting lineup ay magiging sina Russell Westbrook, Terrence Mann, Paul George, Kawhi Leonard at Ivica Zubac. Si Westbrook, George, Leonard at Zubac ay tiyak na magiging starting five. Ngunit ibinigay kay Mann ang fifth spot kaysa sa iba pang mga pagpipilian tulad ni Robert Covington at Nicolas Batum. Ang tambalang Westbrook ay Mann ay inaasahang magkakasunod-sunod at magkakasangga sa isa't isa ng maraming paraan. At nang tanungin tungkol dito bago ang ensayo noong Lunes, sinabi ni Westbrook, "Lagi akong malaking tagahanga ni Terrence at ng kaniyang kakayahan na gawin ang marami at iba't ibang bagay sa court. Kaya't hinahamon ko siya araw-araw. Ang layunin ko sa lineup ay gawing madali ang kanyang task para sa kanya. May iba't ibang paraan kung paano makatulong sa pagkapanalo at makatulong sa laro na hindi nagpapakita sa mga stats, na kung saan ipanagmamalaki ko ito sa aking sarili. At alam kong kaya niya ding gawin iyon." Excited para sa bagong starting lineup, ramdam ni Westbrook na kayang gawin ni Mann ang maraming iba't ibang bagay para tulungan ang Clippers manalo ng mga laro ngayong season. Dahil sa kanyang mga kakayahan na nagbabagay ng husto kasama si Westbrook at ang iba, inaasahan na malaki ang maitutulong ni Mann sa mga plano ng Clippers para sa taong ito. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Maganda ba para sa inyo ang lineup na ito? Sa ibang balita naman mga kaibigan, noong Lunes, lumapit si Steph Curry kay Chris Paul at tinanong sa kanya ang parehong tanong na kailangan sagutin ng bawat veterano ng NBA bawat araw bago ang regular season opener. Nakakaramdam ka pa rin ba ng excitement at kaba tulad ng nararamdaman mo noong unang opener mo bilang rookie? Ang sagot ng 38 anyos na pumasok sa kanyang ika-19 na season at kauna-unahang season bilang isang Warriors ay isang malakas na oo. Sinasabi ni Steph sa akin yun ngayong araw habang nagwa-warm up ako, ika ni Paul noong Lunes sa Chase Center. Sinabi ko sa kanya, "Alam mo,
Sa sandaling hindi mo na nararamdaman yon, oras na para tapusin ang karera. Nag-usap kami tungkol dyan ng kaunti, talagang excited at handa na ako. Kahit matagal lang si Paul ay nakapaglaro sa mga opening night sa loob ng halos 2 dekada, ngunit ngayong pagkakataon ay magiging kaiba. Oo, nakapaglaro siya sa 4 sa 5 preseason games ng Warriors. Ngunit ngayong Martes ng gabi ay magiging kanyang unang pagkakilala sa harap ng Dub Nation para sa isang regular season game. Ito rin ang kanyang unang pagkakataon na makakalaban ang Phoenix Suns, ang dating kupunan niya na nag-trade sa kanya papuntang Washington Wizards noong off-season upang dalhin si Bradley Beal, na siyang nagbukas ng opportunity para sa Warriors na matrade si Jordan Poole at maihatid sa Bay Area ang future Hall of Fame na point guard. Ang Warriors ang ika-6 na kupunan ni Paul sa kanyang karera sa NBA, matapos ang kanyang mga pagkakabilang sa mga kupunan na New Orleans Hornets, Los Angeles Clippers, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder at kamakailan lamang sa Suns. Kinailangan ni Paul na maghintay hanggang sa ika-42 na laro ng 2011 to 2012 season bago siya unang maglaro laban ng Hornets bilang isang Clippers. Hindi niya kaagad nakaharap ang Clippers bilang isang Rockets player hanggang sa ika-25 na laro ng 2017 to 2018 season. Nakita ang Rockets sa ika-4 na laro ng 2019 to 20 season sa kaniyang 1 taong paglaro sa Thunder. At pagkatapos ay naglaro kalaban ang Thunder sa ika-16 na laro na may suot na Suns jersey. Si Paul ay hindi masyadong naglaan ng halaga sa pagkakaroon ng pagkakataon na makalaban ang kanyang mga dating kupunan sa unang pagkakataon kahit noon pa man. At hindi niya balak gawin ito ngayon. Hindi talaga ako masyadong nag-iisip tungkol dyan, sabi ni Paul. Araw-araw kong alam ito mula noong mangyari ang trade. Naranasan ko na ito. Maglalaban-laban kayo ng 4 na beses sa kanila. Maaalala na 0-4 ang record ni Paul sa mga nakaraang pagkakataon na naglaro laban sa dating kupunan sa unang pagkakataon. Ngunit may average ang 20.5 na puntos at 6.3 assists sa mga naturang laro. Magkakaroon naman talaga ng daps, hugs, handshakes at tawanan sa pagitan ni Paul at ng kanyang mga dating kakampi kapag nagkita sila sa court ng Chase Center bago mag-umpisa at pagkatapos ng laro. Buong buhay na pagkakaibigan ang nabuo niya kay Devin Booker, ang shooting guard ng Suns, sa 3 seasons ni Paul doon. Ang pag-trade para kay Paul ng Suns noong Nobyembre ng 2020 ang nag-umpisa ng pagiging perennial contenders ng franchise. Ngunit kapag oras na para sa laro, maglalaro si Paul sa parehong paraan na ginawa niya noong mga nagdaang 18 seasons. Sa parehong paraan na ginawa niya noong unang beses niyang nakaharap ang New Orleans, Los Angeles, Houston at OKC. Sinasabi ni Paul, laging ganoon ako maglaro. Emosyonal akong tao kapag ako'y naglalaro, pero hindi dahil sa sitwasyon. Sa tingin ko, ako'y naglalaro ng mga emosyon dahil sa kung sino ako. Opening night. Ito isang bagong kupunan. Alam ko ang aking maiambag at iyan ay isang kompetisyon sa bawat laro. Iyan ay naging ganoon na para sa akin sa mahabang panahon at hindi ko nakikitang magbabago ito. 2 kupunan na may mga maraming ulat at puno ng mga superstar ang magkakaroon ng atensyon sa Martes ng gabi. Lahat ay nagnanais na makita kung paano magiging tugma si Paul sa Warriors. Pati na rin kung paano magkakasundo si Booker, Kevin Durant at Bradley Beal sa Suns bilang magkakampi. Kahit gaano kalaki ang hype na matatanggap ng laro, hindi buo ang lakas ng Warriors. Nag-ensayo man si Draymond Green noong Lunes at sumali sa controlled scrimmage sa kupunan, ngunit hindi siya makakalaro laban sa Suns sapagkat siya'y patuloy na nagpapagaling mula sa kanyang sprayed right ankle. Kahit na mayroon ng Green, alam ni Kerr na ang ipapakita ng Warriors sa una nilang laro ay hindi magiging katulad ng kupunan na kanyang susubaybayan ng 1 buwan mula ngayon at habang ang season ay tumatagal. Maglalaro kami ng mahusay bukas at magpakita ng magandang laro sa mga susunod na linggo habang nagpapagaling pa si Draymond. Ano ang inyong opinyon ukol sa statement na ipinalabas ni Coach Kerr, mga kaibigan? Comment down below sa inyong mga sagot patungkol sa mga pangyayari ngayon.